Hey guys, you're just in time to travel with me, Justine C. And for this video, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin namin sa Boracay. Actually, first time ko talaga pumunta sa Boracay, believe it or not. Matagal ko nang gustong pumunta dito. It's just that, I don't know kung bakit hindi ako pumupunta dito. But, we decided na doon na lang pumunta for the month of August kasi every month gusto ko talagang pumunta sa new place. So, ayun, we decided na kami ni Ken pumunta doon as a bonding namin. Actually, madami akong ine-expect sa Boracay. I have high expectations kasi nga, yun yung pinakamagandang beach dito. Well, kompetensya niya is Palawan, diba? I've already been to Palawan. Yung Boracay, hindi pa. And sabi nila, sobrang ganda daw talaga ng sand. And yeah, I'm so excited to see what's in Boracay. So, let's go! Sana hindi maulan mamaya sa Boracay kasi ngayon gloomy na yung weather, so scary. So, pupunta kami sa nearest ATM kasi mag-i-e-try kami kaso wala kaming cash. Syempre, hindi naman namin i-Gcash yung 15 pesos na e-trike, diba? So, hinahanap na namin yung Coco Mama kasi yun daw yung nearest dun sa Hana Hotel. So, Coco Mama, then yung ATM sa harap. So guys, update. Nandito tayo sa Station 1. Actually, nawala-wala pa kami kasi pagkidlik mo yung saklop, tapos yung helmet type, nakalagay doon Astoria, di ba? Pero kapag kidlik mo yan sa Google Maps, nakalagay doon is yung JJ Resort na abandoned na. Ayan, so nakabilang kami ng mga tricycles. So, tricycle pala dito is 100 pesos kapag special. Anyway, so andito na kami and we are just waiting for the speedboat kasi mag-helmet dive na kami. Hopefully, hindi kami malate mamaya kasi meron pa kaming sunset cruise later which is supposed to be mga 3:30 to 4. Basta before 4, dapat nandun na kami para hindi kami iwanan ng boat kasi sabi nila, the sunset doesn't wait for anyone. Ayan. and welcome to Sunset Cruise Boat. Here are now at Bulabog Beach and we were heading to the north side of Boracay for our sightseeing first.
guys, dito sa Sunset Cruise, what you can do here is paddleboard, kayak, snorkeling. Tapos ito, yung sunset na makikita na, is it seen? Ayan, so, diba, akala namin hindi na kami makakaabot. But, umabot naman kami on the dot. It's very nice. Super na-enjoy ko yung paddleboard kahit hindi ako nakakatayo masyado. Actually, masaya naman dito. The only thing na medyo nasad ako is that, okay, madaming corals, but like, medyo patay na sila. Kaunti na lang din yung mga fishes. Siguro, sana, like, kung maayos yung corals, it's like, sobrang ganda. But, the experience here is super nice and may acoustic singer din dyan. Pwede rin kami kumanta kung gusto namin, pero syempre hindi kami kakanta. Massage. And the massage, merong free 10 or 15? 10-minute massage. I think we're gonna go na. So, tingnan na lang natin kung anong gagawin namin because we are so hungry. Okay guys, so nandito kami sa Mezerap and we got the bundle. So, may chicken, beef, and pork kebab. Oh my gosh, looks good. Looks juicy. Gutom na kami. And we look like we don't look our best. Pero go lang. And calamansi juice pala. Tapos may hinihintay pa kaming beef shawarma wrap. Okay guys, time to eat. Update. Ang gagawin namin ngayon is mag-island hopping kami, pero 9:30 pa kasi yun and it's currently 8:45 AM. So dito muna kami sa The Sunside Cafe and quick meal lang. Nag-order kami ng carbonara and coffee. Mamaya meron na kaming sound healing experience, pero mamumove na yun to 7 PM instead of 2:30 dapat. But ayun, medyo chill day lang naman ngayon, mga beach relaxation. So, that's fun. So, update ko na lang ulit kayo guys mamaya. Okay guys, so nandito na kami sa Crystal Cove and pupunta kami sa Cove 1. Tapos Cove 2. Okay. So may entrance fee dito, 300 pesos. Kaya may entrance fee kasi optional naman if you wanna go around, mag-swimming, ganon. Madami munang lalakarin bago makapunta sa Cove 1. So dito, marami namang mga kainan, restaurants, bilihan. And then, what's that? See the sign? It says this way to Cove 1 and this way to Majestic View. Okay. Okay guys, so we are on the way to Cove 2. Yung Cove 1 kasi parang medyo masyadong maraming tao. So pupunta na lang kami dito sa Cove 2 kasi we feel like wala masyadong tao dito kasi lahat nandun sa Cove 1. Though sabi nila hindi daw pwede mag-swimming dito sa Cove 2 because medyo malakas daw yung alon eh. Check na lang din namin. Wala rin namang nakita dun sa Cove 2 kasi malakas yung alon. Sayang kasi maganda rin naman yung mga bato-bato doon. But, wala eh. It's dangerous. So, yun na lang. Tingin na lang for the experience. Kailangan pang samahan eh. Masakit daw kasi paa niya guys. Yung paa niya, walang kalyo. Kaya kapag umapak daw sa bato, sobrang sakit. Oh no! Ito na yung bagyo! Ito na! May bagyo na! We are stuck. So yun pala yung calm before the storm kanina guys. Yung init na yon. Kasi ayan na.
video is you. Ito na, mga stranded na kami dito. Oh no! Guys, first time namin sa Boracay. Tapos ito, ang mga dagat na namin. So guys, update, nagpapabraid na tayo kasi dito daw yung maganda magpabraid kasi 150 lang to. Kapag dun sa mga ibang areas, mas mahal. Pero ito, yung buong braid na dito sa Ilig-Iligan Beach ay 150 lang. Pero yon, ano lang siya, like hindi siya colorful. Kung gusto mo ng colorful, may additional 100. Okay lang sa akin na hindi colorful. So, ito yung gagawin ko. This one. Parang combination itong dalawa kasi maiksi yung hair ko. And then after that, mag-crystal kayak na mga 200 pesos daw per person. Only shots na po. Only shots na! Ayan. Ayan. So, nagpadagdag ako ng dalawa pang braid. Kasi parang nakaganyan pala siya. So, may additional 50 and 50 ulit. Hey guys! So, tapos na kami dun sa island hopping namin. And we are on the way to Coco Mama para naman, you know, medyo refreshed yung ano namin. Kasi ang init, as you guys can see, kanina sobrang, di ba umulan? Well, now it's really hot. Yan, naka-sunblock naman kami guys, don't worry. So, ginagawa namin ngayon, naglalakad na lang kami kasi we found out na hindi naman talaga 150 pesos yung ano, yung fare. Kasi kapag, di ba, galing dun sa Balabac, tapos may mga nakapara doon ng mga trike, di ba? So, kagabi kasi 150 yung chinarge sa amin. And then I found out na 100 pa rin yun. Kasi ang sabi, di ba 150? Sabi ko, ay, kala ko 100 lang kuya. Sabi ni kuya sa akin, ay hindi kasi pag galing dyan, papasok, ano, bla bla bla, 150 na daw. Iba daw kapag papunta doon. So, okay, weird. Nag-iiba ba yung direction? Hindi. So yun, so tinanong ko kanina yung isa sa mga trike riders dito, and then sabi sa akin, hindi daw yung totoo, 100 lang daw yon kahit gabi, umaga, whatever, 100 lang yon kasi dalawa lang naman kami, buti sana kung like grupo daw kami, justifiable daw yung 150. So yun, ginagawa namin, naglalakad na lang kami kasi ayaw ko yung parang feeling na naloloko ako, yun, mga scammers. So oh my god guys, okay, can we talk about the experience kanina? Oh my gosh, sobrang sarap ng feeling. I feel so healed. I am healed 100%. So, to explain, so diba sa Bali, ito yung ginawa namin ni M. So, yung purification, where we prayed and all. Pero dito, this is a different kind of healing ritual where, yun nga, sound healing siya, and then, mas intense dito, like times 10 dun sa na-feel ko with M because it's like, napunta ako sa deep sleep, deep relaxation, and like the sound waves, parang siyang 4D, parang gumaganon-ganon yung vibration, yung sound, it's so cool, sobrang, ang galing talaga, ang saya ng experience. And by the way guys, we got the
the session via Klook. So, dito yon. We got the one with the tuning fork. So, that's 3.5 per person. Sobrang worth it. You really get what you pay for. The experience, the healing, everything about it is so nice talaga. So, now mag-ayos na ako. I'm gonna remove my braids na kasi okay na siya. It served its purpose for today. I got lots of pictures. Ay, ang tight pala nito. Okay, tatanggalin ko na lang siya mamaya. Sana nagustuhan niyo yung itinerary ko because tomorrow, uuwi na kami. May konting activities pa tomorrow, but tomorrow is our flight. So, I hope you guys enjoyed this video.